A pride of the Philippines, an Olympian and an accomplished professional boxer, a Filipino athlete who has represented the country on the international stage. His journey from humble beginnings to competing against some of the best in the world is a story of determination, sacrifice, resilience, and faith in his dreams. Let's dive into the story and inspiration of the man behind the gloves. This is the story of Charlie Suarez. Yung isang walis, kapag isa lang yan, marami yung mga damo dyan. Never mong mawalis ng isang tingting lang. Teamwork talaga. Teamwork talaga. It's John Saavedra, and you're watching The Unlimited. Next to me, one episode, A Pride of the Philippines, we have Charlie Suarez. Hey Charlie, how are you? Hello po, isa pong mapagpalang araw sa iyo. Yes. Sir John, and to all your viewers around the world. And thank you for this opportunity. May interview mo ako. Ito, pwede kang mahawakan ba? Pwede. Grabe, ang bigat pala ng belt mo. Charlie, what was the recent fight and ano yung title mo ngayon? Ngayon, nung last fight ko is get this belt, WBO International Junior Lightweight Champion. And at the same time, mandatory po ako for next for Emmanuel Navarrete. Siya po yung champion natin. Ang dami mo ng achievement sa boxing, di ba? Parang you're about to hit the peak of boxing. Pero let's start from the beginning. Gusto namin malaman kasi wala nakakaalam. Alam lang namin, you fight, knockout yung mga kalaban mo, Yes. na you make us proud as Filipino. Pero who is Charlie Suarez? Paano ba nag-umpisa si Charlie sa Pilipinas? Ayun, I started boxing when I was 7 years old with the help of my father. Starting then until now, so almost 31 years in my sports. So matagal na, and doon talaga nagsimula kasi ang sa province, lalo na part of the Bisaya, Ilonggo, Bisaya, part of Mindanao, yun talaga yung first nila, yung mga combat sports. So ano na din yan yung for self-defense when I was child. When I was a child, ganun po talaga yung dapat matuto kang mag-depensa sa sarili mo kasi yung bully dati hindi tulad ngayon, di ba? Yung bully dati Hindi online physical talaga dati. Physical. Batok, sipa, suntok, iyak ka lang nun. Wala nang sumbong-sumbong sa parents. Okay. Kasi so start din na tinuturuan ako ng tatay ko kasi ayaw niya na umuwi ako ng bahay na umiiyak. So for safety, parang self-defense lang. Pero nung kabataan mo, I'm sure you're in your maybe, I'm assuming 30s, no, if I'm not mistaken. 38. 38. Okay, halos magkaedad lang tayo. Yes. Parang 2 years older ako. Pero nung kabataan mo, may inspirasyon ka na ba nun sa mga famous boxers? Nung kabataan ko, una kong nakita yung si Manny Pacquiao. Nung kabataan din niya. So, yun yung possible niya na kid kulapo pa yun. Oo. Siya na nagbibigay ng encouragement for me na maging isang boksingero. Ang daming aspiring boxers sa Pilipinas. Tsaka isa ka sa mga pinalad, di ba? Hindi naman, parang it requires a lot of determination, persistent. Parang marami kang pagdadaanan Sabi nga nila, marami kakainin na bigas. Yes. Pero sa ikaw, ano yung mga challenges mo nung nag-umpisa ka pa lang? Pag mag-start ka sa isang bagay, hindi lahat ng atleta or tao na kung saan man sila ngayon na-achieve pagiging isang world champion o pagiging isang matagumpay, no? But for me, I start from the scratch din, ganun. Kasi talagang biyahain ko pa yung from sa amin going to the city, and maghahanap ako ng mga coach na magaling, ganun siya. So buti pinayagan ako ng teacher ko nung nag-aaral pa ako. So may ganun na ako mentality na doon ko nakita na hindi ko pala hilig lang, bagamat nandun na pala yung passion ko when I was a child na gusto kong maging. Kasi I have a lot of sports na pinasukan ko Oo. But wala talaga yung Boxing talaga boxing yung
boxing yung parang nag-excel ako. Athletics, sipak takraw, basketball, baseball. Try mo na lang. Kasi sa Pilipinas, boxing talaga. Kung di boxing, basketball. Yung pinaka mga main sports sa atin. Kung basketball naman, siyempre hindi ako umabot ng mga 6 foot. Dati pa naman ang required dapat mga 5'11 ka or 6 di ba? So, I'm thankful that dito ako pinala, dito ako nakapasok. Hindi lang siya madali ang journey kasi every every day ka. May siya, may pace talaga, di ba? Ano siya, one step at a time. Every one of us, mayroong ganun tayong in our life that kailangan natin yung perseverance, no? Na umulan, bumagyo, bumaha, o lumindol man yan. If you have a passion in your heart and mind and in your life to achieve that goal, you can get it, but slowly by slowly. Lalo na sa Pilipinas, no, maraming atleta na hindi nasusuportahan ng gobyerno. Talagang ikaw parang lahat parang ginawa mo na eh. Parang lahat na. Pero kapag nasa ring ka, syempre you carry the Philippine flag. Malaking bagay yun eh. Na parang you're representing the whole country, not just yourself. Ano yung iniisip mo bago ka mag-umpisa? First una, siyempre, bilang isang Pilipino, lalo na tayo yung religious. Dasal talaga. And then, hindi naman believe to yourself, but believe to the process. Diba? Yung mga reason kung bakit, no? Proseso talaga yan, paniwalaan mo. Yung training mo, part of your process. Character, discipline, part yan. So, believe, paniwalaan mo yan. And then, you applied it. Yun. You need to apply sa mga natutunan mo sa yung pa-training sa training pa lang, natutunan mo. Yung mga dapat mo bawasan, dapat mo dagdagan. Ganun lang yun siya eh. Bawas and minus lang yan eh. Dagdag. So, magkakaroon din ng bunga yung mga paghihirap na. Totoo yan, no? When you put the work, you'll be able to get your fruit from it. Yes. Pero yung kapag tinaas na yung kamay mo na Charlie Suarez Wanga, ano yung pakiramdam mo? Naiyak ka ba? Or naisip mo ba na buong bansa nanonood sa'yo? Charlie Kings Warrior! Charlie Suarez returns with a first-round stoppage. Well, that's how you turn a tough fight into a keep busy fight. Nanonood sa'yo. Siyempre nandun yung alam mo yun, lalo na kapag crucial fight, tapos talagang dikdikan. Iba yung parang nanginginig ka na biglang mapaluha ka, lalo na kapag pinatugtog yung watawat, yung bandila ng Pilipinas, yung nakakilabot, no? Yung ka na parang nanumpa ka na. Parang iba yung dating. And siyempre, nakipagbigay encouragement din yung mga Pilipino na nandyan na nagbabiyahe, sumusuporta. Parang dagdag mo din strength sila eh. Kasi I believe that yung isang walis, kapag isa lang yan, marami yung mga damo dyan. Never mong mawalis ng isang tingting lang. Teamwork talaga. Teamwork talaga. So, ang teamwork naman, kung ating pong iisipin, ating pong pagbulay-bulayan is hindi lang po yan sa isang bagay. Kundi ako, coaches ko, mga sa team, hindi. Yung mga Pilipinong sumusuporta na nandyan, hindi man physically, mayroong spiritually, physically, mas maganda din lahat na nandun pumupunta. Yung effort, sacrifice, part sila na nanood sa'yo, part yan kasi binigyan kanya ng time, effort. Naniwala siya. So, sila sa'yo. Kaya kung ikaw na atleta tulad ko, ako, nakikita ko yung maliliit na details, mga bagay-bagay na nangyari na mapalaghan ko. Hindi ko man na-express, but deep inside in my heart, in my mind, I very thankful for more than they know. More than they know. Pero sa field ng boxing, kasi maraming din nakakaalam, may time ba na feeling mo na hindi fair ang mga resulta? Yes, sa lahat ng mga sports, it's normal na may mga ganyan mga pangyayari na hindi talaga maging fair. For example, nung last fight ko last year against si Manuel Navarrete na California din to, di ba? sa San Diego, California. sa Pijanga Arena. There's a lot of Filipino
people watching Yeah. sa laban ko, and also mga Mexican. And then yun nga, yung suntok lang na nagpunit sa kilay ni Navarrete, and dineclare na headbutt, but kung i-replay natin, it was a clear punch na tumama. And doon natin makikita na it's not fair, di ba? Yeah. Masasabi natin na it's not fair talaga. Kikitang-kita sa buong screen, mundo, sa no? screen, sa TV, social media, lahat sa buong mundo. Ngayon, high-tech na eh. But ang tanong, paano ko na-handle doon? Paano ko, kasi bilang isang atleta, bilang parang yung gusto mo nandyan na. And naantala dahil lang doon. So, ano yung maging reaction mo? So, usually siguro kung pasalamat din ako sa mga experience, sa mga advices, sa mga prayers, sa faith na binigay sa akin ng Panginoon, na paano mo yung ma-handle yung mga bagay-bagay na hindi dapat ma-handle. So, na hindi mo na control. Yeah, hindi ko control yun. Kahit na gusto mo, kahit alam mo kanino yung tama. May mga bagay kahit sa buhay natin na kahit na you want it this way, dapat ganito. Hindi Talaga mo nangyayari. Yes, hindi mo control eh. Ang control ko lang, you know, Yung how you take it. how I take it and how to respond, win. yes. To respond, to win the fight at that time. But ginawa, I do my best and God will do the Ganun rest. talaga, no? Pag competition, ganun talaga. But after that happened, you know, there's a lot of people, not only Filipino people, they know me. So nakilala ko from around the world sa laban na yun. So I'm so blessed na isang hamak na ganito. Para sa amin kasi alam namin na panalo ka naman. At least you know in Filipinos' heart, they know the sa actual mata, result. sila nang nagde-decide, hindi nasa bibig ko. But that is one of my challenge sa career ko as a fighter, as a boxer, no. And I know na may mga ibang mga atleta is may mga iba-iba ding challenges na na-experience nila sa pagiging atleta nila, even sa buhay nila, but sila na-overcome nila. Kaya yun yung kagandahan sa atleta sa atin, na meron tayong perseverance na kahit nasaktan, nahirapan, tuloy lang. Kasi nga galing tayo sa Filipinos are so resilient. Yes. A lot of us came from hardship. Yes. Na parang walang-wala yung mga problema. Parang ano lang yan, ganyan lang sa balikat. Okay, next, ganun na. Yeah. Di ba yung mga typhoon baha sa atin? Yes. Pero ang Pilipino kapag Tumawa nakabangon pa. ulit, walang-wala. Parang wala nangyari. Kahit nga typhoon sa atin, tumatawa pa. Tumatawa pa, nagpa-party pa, nagsiswimming. Diba? Ito, Charlie, question ko to. Pero parang baka hindi tinatanong ng marami to. Yes. Sa lahat ng mga nakalaban mo, Yes. kanino ka na hirapan? Hindi naman nahirapan, Yeah. pero parang Challenge. feeling mo na na-challenge ka dahil napakagaling nito. In the amateur days, Lumachenko, he's a good fighter from Ukraine. And medyo talaga makita mo na technically and talino niya sa taas ng ring nandyan, speed. So isa na yan niya. Siyempre hindi ako manga, pero I admire him as a good boxer. And sa kay Navarrete nung last na laban ko, talagang talagang maganda yung laban. Maganda yung bakbakan namin. Talagang warrior talaga siya. Warrior. Ako din. Sa baba ng ring, lang ako yung masabi ko, ma-express ko sa sarili ko is para akong pusa na yung maliit. Kuting, yung maliit na ganun lang. You're nonchalant, pero kapag nasa ring na, iba na yung I'm different, layo na. So, para kang dark horse ang tawag sa mga ganun. Yun nga, ganun ako sa taas ng ring. Doon ko pinapakita yung tapang ko, yung kung ano ako, ano tayo, yung hindi nagpapatalo talagang kahit dugo-dugo na. But iyan yun yung si Navarrete. Isa na parang nasa-challenge tayo at saka gusto nating manalo. At saka magaling din talaga naman siya, world champion, triple world champion. So, isa na yan eh. And hopefully, na hindi lang yun yung laban natin kasi inabangan din naman ng inabangan ng buong mundo yun. Kasi kalat na yun. So,
I'm waiting, hoping, and praying that it's gonna be happen soon. Yeah. Tsaka I think sa mga boxing fans out there na nanonood, I'm sure mas matamis kasi yung laban kapag challenging para sa iyo yung kalaban. Hindi ba isang lang knockout tapos na yung Yung parang gusto talaga nilang masarap ipagdiwang. Tama ba yung Tagalog ko? To celebrate yung success mo. Yes. Dahil you're representing the country. Kapag alam mo na talagang close na close yung laban, di ba? So there's a lot of people ask me about sa latest fight against Manuel Abirada. Only only in the one round that yung natumba siya. Natumba siya agad. But siya yung unexpected yun and kahit sinong magaling na mga lalo sa boxing kaya nga ang bili ng referee, always protect yourself inside in the ring. So wag protekta talaga. So pinapalala na yan. Kaya kasi kung hindi, talagang ma-knockout ka. So yung mga nanonood, hindi pa nga kabubukas ng popcorn. Tapos yung mga Pilipino doon, yung si Kuya Rining. Kaupo pa lang. Upo pa lang, lumipat Tapos na. But siguro nagkataon lang yun kasi kung hindi umabot pang matagal, hindi natin alam kasi nagtitraining din yung kalaban. Talaga mga may dahilan din talaga. May dahilan, mga unexpected yung mga pangyayari. Yun. And grabe guys, this one, the belt, ito yung napanalo na mo last time, di ba? Ilang lahat ka na? Lahat ng total belts? For regional belts, I have mga 19 belts. Grabe. Akala nyo, ganito lang. When you actually hold this, hindi ko alam kung ilang pounds, ang bigat niya. Almost para 4 siyang kilos. dumbbell na pang workout. Almost 4 kilos. 4 kilos. Imagine niyo 4 kilos. Mabigat pa sa baby. Yes, No? 4 kilos. And because of this belt and all your achievement, I'm sure there are people behind your success. And one of them is Kuya Renren from Arizona. We have our very own Renren Gamboa. Hi, Kuya. Hi, John. Thank you so much for inviting us, lalo na sa'yo. Yeah, of maraming salamat. And actually, pinagbilin siya ng coach niya sa akin, Coach Delpin. Sabi niya, brother, ikaw muna bahala kay Charlie in Phoenix. So, and tama-tama naman, magkakaroon tayo ng a big event for a big event this coming Saturday, and I approached yung presidente kahapon, sila Jen and everything na yun nga, medyo mabibigyan ng honorary si Charlie for that belt. Yes. Oo. Let's support Charlie sa mga next fight, mga title fight niya. Alam mo, napakabait na bata ni Charlie. Yeah. So sabi nga namin ni Edwin, hindi namin siya tinignan bilang champion Ang tinignan namin ni Edwin, Alualo Kitchen, yung ugali ni Charlie, napakabait kasi, it's very humble. So sabi ko, kahit saan, sabi nga ni Edwin sa akin, nasa LA kami, Rene, kahit saan ang laban ni Charlie, nandun tayo. So sana inaanyahan po namin kayo, let's support Charlie sa mga susunod niyang title fight. I was gonna ask that question, Kuya. Like, what do you admire about Charlie? Since you answered that, what is your message to Charlie for and whatever upcoming fight that he's gonna have in the future? Actually, 2 nights na kaming nag-uusap nito. Talagang Baka nag-iyakan na kayo dyan. No, talagang puso sa puso talaga. Sabi ko nga sa kanya na pagbutiin niya. Kasi na-inspire din ako sa kanila ni Coach. Sabi nga nila, Kuya, hindi naman po kami puro pera ang iniisip namin. Ang gusto lang namin, puro world title ang magiging laban na ni Charlie. So, bira sa ganun sa athlete. Pero susunod yung pera kasi I think kapag masipag ka. Yan yung gusto ni Charlie. Kaya nga sabi ko na, iba yung bata na to. So, yun nga, ang ano niya lang talaga, makapagbigay siya ng like Manny Pacquiao. Yes, he's gonna be big. Yung binigay niyang pangalan sa bansa natin. And that's Charlie too. Yun din ang pangarap niya. Kuya, hindi na dahil sa pera. Gusto ko laging world title fight na. Yun. And I know, kayang-kaya ni Charlie yun. Kayang-kaya, no doubt. And I can already, like in 1 or 2 or 3 years,
it'll be a big Charlie Suarez. Yeah. But I can already, by just interviewing him today, I'm sure he's gonna be the same Charlie, down to earth, humble. Because I've already spoken to you several times in the past, and I've seen you at parties. Talagang wala siya pinipilian eh. No, that's the Yeah, thing about it. Parang abot kamay talaga eh. Yeah. Na lahat mapapapicture siya, kakanta Yeah. siya, ganyan. Yeah. Charlie, go ahead and invite everyone and thank all the Filipinos that's supporting you and all your sponsors. Yes, una gusto kong magpasalamat siyempre sa ating amang Diyos na banana sa langit sa without Him, I am nothing. Nakuha ko victory, strength sa buhay ko everyday in my life. And siyempre hindi ko din naman kaya ito kung wala yung mga sumusuporta sa akin. Yung Philippine Army, kung saan akong hanay na pabilang. At kay Governor West Chavit Singson, former governor na nandyan din simulat sa poll sa akin. Sa mga Pilipino, kay Sir Jason na sa Australia, na nandun din na unang nag-support sa amin ng international fight ko. Hindi ko nga siya pero naalala ko lang na isa siya na tumulong din sa amin na para sa amin, sa team. And nung nandito na ako sa US, siyempre sa mga taga Arizona kay Kuya Melvin at saka yung mga kapatiran din ni Kuya Melvin na nandun na mga sumusuporta sa akin at sa mga taga Texas na mga Pilipino. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi nung unang pumunta kami sa US, nandun sila yung malalay sa amin. At siyempre hindi na nalayo yung nandito sa tabi ko si Kuya Renren. Yes. Hindi lang sa totoo lang yung natutunan ko kay Kuya Renren personally, hindi lang sa boxing I am very thankful that yung mga advices is mas malalim pa sa, alam mo na yun Kuya, mas malalim pa sa sa hindi lang sa pangkalahatan na kumbaga. So I'm very thankful, and yun yung isa sa hindi kayang bayaran ng anumang halaga sa buhay, yung mga advices, yung mga experience, yung tunay na pagmamahal, higit yan sa lahat. And kasama si Kuya Ninong Edwin na kininong na rin ako sa Halo Halo Kitchen. Mga lolo natin. Yes, mga lola, pwede kayong maging lula eh. Lola. So, yun yung mga napakaganda sa yung mga tunay na tao na hindi sila tumitingin kung sino kay. Kaya ako, mas nagiging natuto ako na sino ba naman ako? Mas marami pang mas sikat sa akin, mas marami pang sila. Kung mayaman ka, mas marami pang mas mayaman eh. Yung pinakamayaman, mayroon pa kasi may Panginoon sa taas eh. Kung lumipad ka nga sa airplane, pasabi mo, grabe, sinong gumawa nito? So parang naging yun yung ko na grabe. Ang dami ko palang dapat ko. Pero siyempre nakikita ko din sa life of Kuya Renren and sa iba pang mga Pilipino na paano nila nagawa to? Paano nila napanatili yung karakter nila besides sa success nila sa buhay dito sa US. So ako ay inspired na napakahirap alam ko wala talagang success na madali, pero dahil sa mga advices, mga experience na binahagi sa akin, natuto ako. Hindi lang sa boxing, dapat tayo ganun kahit sa mga lahat ng nanonood, hindi lang kung ano kayo ngayon, maging stay dyan lang kayo, expound, maging flexible tayo as a person, maging universal tayo na lahat. Mayroon palang mga tao na ang gagaling sa mga advices, mga yung marami tayong matutunan sa buhay nila na mai-apply natin sa life natin para sa next generation, sa mga younger generations. Kasi ang puso ko talaga kaya in-invite ako na mag-speak sa mga school, sa mga para sa ang heart ko dun sa mga younger generation. Mga kasi future leaders natin. Future na higitan pa nila kung sino pa man. Kasi ang pag-asa ng bayan ang kabataan. So doon ko yung mas ma-encourage pa sila na maipakita ko din na ganito ako. So isa nakikita ko din yan sa mga siyempre inangaan natin. Si Charlie sa Olympian, sa gold medalist. Yes. Yeah. Bago siya naging pro boxing talaga.
Ang daming achievement, eh, no? Yeah. You know, this is the perfect platform, Unlimited. The channel is called Unlimited because all my guests are unlimited in such a way. Ano yung Tagalog na unlimited? Parang walang hangganan, di ba? Yes. Walang katapusan. Yes, based on just listening to you, Charlie, magtatagalog ako, ha? Hindi ako sanay sa malalim, pero yung inspiration mo, yung dangal na binibigay mo sa taong bayan, walang hangganan. Hindi ka makakalimutan. You already have the remarks. Nagmarka ka na sa puso ng mga Pilipino. Kahit sabihin mo po na mas may sikat, mas magaling, sigurado may nanonood, siguro isang bata na binibigyan mo ng inspirasyon. Diba? Sa mga kabataan, tama ka. Continue to be our pride and thank you for everything that you've done for the country, for the Philippines, around the world. Yes. Ibabalik ko na tong belt. This is just one of them and it's not going to be the last one. Yes, thank you. I'm sure and I will cover your next fight. It will be the biggest one and we are looking forward and thank you again for being you Thank and you. for being our boxer and for representing the country. Yes. Thank you so much, Sir Jan, and sa lahat ng mga followers ni Sir Jan sa saan man sulok ng mundo ngayon. At malaking tulong na inanyahan mo ako at saka is my honor na makita din ako, makilala din ako sa hindi lang sa community ng USA but outside around the world through this channel. I hopefully na may the Lord continue to bless you more, use you more, preserve you more, and keep you more from all evil one na maging pagpapala ka sa amin lahat. Thank you so much. From now on, I will follow your journey. I will cover your stories and your next fight. Thank you for sharing your story. Thank you guys for watching the episode. And thank you to all the sponsors, Kuya Renren. Yes. Yeah, we promised yan. Sana itong under negotiation pa yung laban niya in October sa world title fight. Yes. Hindi ka na mawawala sa Not just tabi for na. this channel, but for news. I want to cover it for news. Pag-pray po natin yung another world title fight ni Charlie this coming October. Yes. Sana maayos nila kaagad. Maayos yan. Thank you to all the sponsors for the Unlimited, John. Maraming salamat. Thank you guys for watching. Until next episode, again, Charlie Suarez. A special Bye. thank you to the following sponsors of The Unlimited John. Vessel Loving Assisted Living Home by Renren and Mabel Gamboa. Beauty Zone Brows Med Spa and Salon Suite, enhancing beauty, empowering confidence, and elevating you. Cecile Waller of Berkshire Hathaway, your trusted realtor. Christina Laguna. For free accident and injury assistance and helpline, call Christina. Ms. Sizemore of Fantabulous Events and Fantabulous Activities for Aging, where every moment matters. Proxima Outsource Philippines Incorporation, your trusting outsourcing partner. And Flor Magbanwa, the author of Ate Girl Nurse, now available on Amazon. Hi everyone, my name is Flor Magbanwa and I am the author of Ate Girl Nurse. This book is 30 years in the making and I finally made my someday now. That's chapter 1. The book also talks about my 5 P's, which are finding purpose in life, being passionate about what you do, being persistent and persevering, and most of all, paying it forward. I hope you guys find time and make time to read the book. Again, this is available on Amazon now. And one of my favorite chapters, Enjoying the Best of Both Worlds. That's chapter 2, The Best of Both Worlds from Baclaran to Scottsdale. Maraming salamat po sa lahat po ng bumili at nakabasa na at patuloy sa pag-share po ng librong ito para po sa ating lahat ito. I am a proud Filipino nurse immigrant here in the United States. Grab your copy now. Bye!